Hello! 10, anong oras na ba? 10:30, hindi dumating yung client ko ng 10 o'clock. So, for sure, laging ganyan. Hi! Pag nagpa-schedule uli yan, ha? Hindi na ako naniniwala. Anyway, buti yung pagdating ni Nap, mayroon siyang dalang pagkain. Ay, nako. May dala siyang pagkain. Tapos, ayusin nga natin itong aking ano. Ayan. Paborito ko. Huraan niyo kung anong paborito ko. Teng, teng, teng. Empanada. Empanadang gawa ni Ellie. Si Ellie kasi tawag ko sa kanya Beth. Elizabeth kasi yan eh. Yeah. Shout out sa iyo, Beth. Salamat. Oo, alam ko nagka-question ka bakit hindi ko ginagamit yung tawag niyan? Salad Master. Pumala sa weekend. Magko-cooking vlog, magva-vlog ako tungkol sa mga pagkain at gagamitin ko ang Salad Master na. Anyway, sarap. Tingnan natin. Gawa nga. Yung sa mga taga Olympia. Ano nga pangalan ng tindahan nila, Beth? Ha? J2H Fusion. J2H Fusion. Yan doon sa grocery. Mamili kayo doon. Ewan ko magbebenta si Pet ng ganito. Kasi minsan, may mga pagkain silang tinitinda. Masarap. Ay, masarap siya. Ano nga siya? Potato. May chicken. Masarap siya. Masarap. Natikman niya. Sarap. Masarap. Sarap na. Hindi mo kasi ako tinik sa may pagkain ka dala. Oo, nagdinapay kami pero alam mo parang sila na yung ginawa kong egg sandwich. Oh my gosh, sila na. Napong ko na. Kasi, sarap. Masarap na with kape. Ito. Kanina, doon sa aking morning inspiration, may sinabi ako, yung sitwasyon kasing baka sa Pilipinas hindi nyo alam na dahil nagva-vlog ako. Marami kasi may ibang tao na hindi nila naintindihan ang mga legality. Feel ko nga dapat lawyer ako, no? Kausap kasi ako. Alam nyo, kunwari lang ay hindi kunwari, totoo. Nangyayari ito. Mag-asawa po kayo. Tapos, hindi nyo alam, may pinakasalan yung asawa nyo. Na iba. Pero kayo una. Hindi kayo annulled ang marriage nyo. Dahil wala naman divorce sa Pilipinas. Ang legality po, kayo ang may legal rights. Yung pangalawang pamilya, null and void ang marriage noon. At may karapatan ka, first wife, nakasuhan yung second wife. Kahit wala na yung husband nyo. So, mabuti naman, nakuha niya yung Social Security benefit. Kasi siya naman siya yung, kasi meron din ako sitwasyon na, ito mga malalaking tao, politician. Bata pa ako noon, dadala ako ng mami ko doon sa bahay na yun. Nakausap ko yung unang asawa. Nakausap namin, tapos nagkukwento siya na nakuha niya yung benefit ng asawa. Kasi politician yung GSIS, nakuha niya dahil meron siyang marriage certificate. At saka siya yung, hindi pa naman, di ba wala namang annulment pa nun, kaya matanda. Tapos meron pang nito, matagal na. So nakuha niya GSIS. Yung nga lang hindi niya nakuha, yung insurance. Kasi yung husband,
sa insurance, nilagay niya ang pangalan nung second wife. So, okay lang. Mayaman naman yung mga anak sa una. Halos lahat sila nagtapos. Doon sa pangalawa, wala. Mga spoiled brat. Ano yun? Ganun din po. Pag merong second family yung husband nyo at ano nangyari, or yeah, kayo ho ang may legal rights sa lahat. Pwede kayong pumunta sa company. Yung nga lang, kailangan kumuha kayo ng lawyer. Siyempre, company yan ninyo. Kunin nyo nga benefit. Sabi sa akin ng kaibigan ko, kinakuha daw ng kabila yung benefit. Pwede niya i-contest yun. Ano yun? Illegal yun. Ay, dapat chismisan natin, no? Pero totoo lang. Gusto ko lang kayong bigyan kayo ng konting advice. Hindi man ako lawyer. Tinanong ko muna yung kapatid kong abogado. Pero yun ang alam ko. Yun ang alam ko kasi narinig ko eh. Narinig ko sa mga ano. Kaya lang dapat nga kahit tayong tao. Maging ano tayo? Tawag nito? Maging lagi tayong nagbabasa at malaman natin. Hindi yun hanggang dito lang. Naririnig natin sa kutsero, sa mga barbero. Hindi, magbasa po tayo. Basahin natin kung ano yung mga rights natin. Kasi kawawa eh. Pasalamat ako sa Diyos, binigyan ako ng asawa ko. Hindi lang gwapo. Abait pa. Ako lang ang mahal. Yan naman ano. Marami din ako, huwag kayo masyadong ano. Kasi ganun din mga sitwasyon ko ng mga ibang kaibigan kong paputi. Yun nga lang, dito talaga, compensated pag nanloko. Ang divorce. Kaya nga meron pang alimony dito eh. Yung mga ex-wife ng asawa, nakakakuha kasi ng pera. Lalo na pag may anak. May child support. Sa taxes, maraming sasabi sa akin, pwede ba namin i-claim yung child support? Ang sagot ko, hindi. Obligasyon mo yan. Pwede ang alimony. Kaya lang, yung nagre-receive ng alimony, income yun. Yung nagbibigay ng alimony, deduction yun. Expenses. Okay, natandaan nyo na. Ayoko magsalita tungkol sa taxes kasi, ano yun eh, babayaran nyo po ako ng consultation. Tama. So, ayun. Anyway, sandali lang po ako. Ubus na yung aking. Ubus na. Thank you ulit, Beth. Elizabeth. Uy. Elizabeth. Uy. Okay. Salamat sa pakain. Masarap siya. Tuloy mo. Bibili ako. Sige na nga. Babush.